balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ginawa ng Partido Demokratiko Pilipino Political Party. Duterte itinangging oposisyon siya o kontra kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. US military forces dumating na sa Palawan para sa gaganaping 2024 balikatan exercise. 14 na mga bansa magsisilbing observers ng joint military training. Panguhuli sa mga e-bike at e-trike sa national roads, inurong ng MMDA sa May 18. At dagdag bawas sa presyo ng langis, nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. Una sa ating mga balita, dumating na sa Palawan ang puwersa ng mga sundalong Amerikano na kaisa sa gaganaping 2024 balikatan exercise na magsisimula sa Lunes, April 22. Sa mga larawang ibinahagi ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines, makikita na inihahanda na ang lahat ng logistics na gagamitin para sa nasabing joint military exercise. Kabilang sa isasagawang pagsasanay ang field training exercises at combined joint all-domain operations. Gayun din ang multinational maritime exercises na gagawin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Layo ng balikatan exercise na lalo pang mapag-ibayo at mapalakas ang military capabilities ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagresponde sa anumang krisis at banta sa national security. Tatagal ang balikatan exercise hanggang sa May 10, 2024. Sa kaugnay na balita, aabot sa 14 na mga bansa ang magsisilbing observers sa gaganaping 2024 Philippine-US Balikatan Exercise. Kabilang narito ang mga representative mula sa bansang Brunei, Canada, France, Germany, United Kingdom, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand at Vietnam. Bukod sa 16,000 miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Amerika, ilang contingents rin mula sa Australian Defense Force at French Navy ang lalahok sa joint military exercise. Nauna nang sinabi ng AFP na maituturing na pinakamalaki sa kasaysayan ang gaganaping 2024 balikatan exercise. Ipinaliwanag ng Bureau of Immigration na dumaan sa legal na proseso at may tamang documentation ang nasa 1,500 mga Chinese student na naka-enroll sa isang malaking universidad sa Cagayan. Samantala, nilinaw rin ng ahensya na maaaring ipa-deport ang mga nasabing Chinese kung mapatutunayan na mayroon silang paglabag o anumang illegal activity na ginawa sa loob ng Pilipinas. Ito ang balita ni Jed Neresina. Iniulat ng Bureau of Immigration na abot sa 1,500 Chinese students sa Cagayan ang kanilang naisyuhan ng student visa noong nakaraang taon. Ayon sa Immigration, mayroon itong endorsement mula sa Commission on Higher Education at isang malaking universidad sa Cagayan. Base sa impormasyong ibinahagi ng ahensya, mula sa naturang 1,500 Chinese students, 400 lamang sa mga ito ang sinasabing on-site o talagang nasa Cagayan. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, karaniwan namang naka-online na mga Chinese student at iilan o may pagkakataon lamang na nag-on-site sila sa university sa Cagayan. Gayunman, paglilinaw ng ahensya, ang lahat ng mga ito ay dumaan sa legal na proseso at may kaukulang mga dokumento. Well, so far po yung 1,500 natin na nakita doon ay legally processed yan with a complete documentation. Ito po ay endorsed ng isang malaking university in Cagayan through the Commission on Higher Education. That's why sa atin po, we saw that the requirements are complete and we were able to issue the appropriate student visa. Nauna nang kinwestiyon ng ilang mambabatas ang anilay nakababahalang pagdami ng Chinese students. Kaduda-duda para sa mga mambabatas kung bakit nasa Cagayan ang mga Chinese students
na isa sa mga itinalagang site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ito ay sa gitna pa rin ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa Cagayan ang Naval Base Camilo Osias at Lalo Airport na tinukoy ng mga EDCA sites. Ipinaliwanag naman ng Bureau of Immigration na maaaring patawan ng deportation ang Chinese students sakaling mayroon silang paglabag o illegal na aktibidad sa Pilipinas. Halimbawa, they have all the complete documentation and their visas have been legally issued. Kung may makita po naman na ibang activity nila dito sa Pilipinas, halimbawa po mga aktibidades na hindi sumusunod or hindi alinsunod sa mga batas po ng Pilipinas, then we can initiate a deportation po. Yan naman po ay priority natin once ma-determine po halimbawa ng isang government agency, be it PINICA, NBI, or any other government agency, na may violation po yan. They usually file cases po doon sa ating mga korte. And at the same time po, we could always add po yung deportation charge against the foreign national. And the deportation charge po, pinapalabas po natin yan ng bansa, pinapaalis po natin, and we include them in the blacklist. Nauna nang sinabi ng ilang mambabatas na malaki ang posibilidad na maaaring nag-e-espiya ang mga Chinese na pumapasok sa Pilipinas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil company, maaaring bumaba ng nasa 80 hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nagbabadya namang tumaas ng 40 hanggang 60 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ang panibagong price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Iaanunsyo ang final oil price adjustment sa Lunes na ipatutupad naman sa araw ng Martes, April 23. Sa May 18 na lang, istriktong ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagbabawas sa mga e-bike at e-trike na dumaan sa National Road. Pero babala ng MMDA, hindi ibig sabihin nito ay pwede nang magsamantala ang mga e-bike at e-trike na dumaan sa National Road sa loob ng itinakdang grace period. Pinag-aaralan naman ngayon ng ahensya na maibalik sa mga may-ari ang na-impound na mga e-bike at e-trike nang hindi na magbabayad ng multa. Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi naman po completely pinasususpend yung implementasyon ng nasabing regulasyon, kung hindi yung portion lamang kung saan nag-i-issue tayo ng ticket or nag-i-impound. Kasunod ng isang buwang grace period na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sa May 18 na nila sisimulan ang istriktong implementasyon ng pagbabawal sa mga e-bike at e-trike na dumaan sa national roads sa Metro Manila. Habang epektibo ang grace period, wala munang panghuhuli, paniniket at pag-i-impound ng mga e-bike at e-trike. Pero nilinaw ng MMDA na hindi ibig sabihin nito ay pwede nang manamantala ang mga e-bike at e-trike users na dumaan sa mga national roads. Bawal pa rin po itong mga ganitong klaseng sasakyan sa mga pangunahing lansangan. It's just that hindi po sila i-issuehan ng ticket. Hindi po sila i-impound. Kung hindi, ano po ang gagawin natin? Kung sakaling mag-violate sila, 1, i-inform sila ng regulasyon na nagsasabi na bawal po sila. 2, ituro kung saan yung mga alternatibong daan. At 3, mag-comply doon sa LTO regulations regarding registration ng ganitong klaseng vehicle at pagkuha ng lisensya. Ito yung ilan sa mga e-trike na nasa impounding area na ng MMDA sa Marikina City na nahuli sa 2 araw na operasyon ng ahensya. Ayon sa MMDA, pag-aaralan pa nila kung pwede na itong ibalik sa mga may-ari kahit hindi na magbayad ng multa. Definitely, we'll find a way to make the directive of the President retroactive, in which case, aralin po namin kung paano i-cancel yung mga na-issue na ticket. Again, hahanapan po namin to ng paraan para ma-cancel itong mga ticket na to.
Ayon sa MMDA, sa loob ng isang buwan na grace period, palalakasin nila ang information drive para magturo ng mga alternatibong ruta sa mga e-bike at e-trike users na patuloy na masisita. Magpapamiting po kami ng mga traffic heads to identify yung mga alternatibong ruta at makasama po yan sa information campaign at lalong-lalo na po pag may nahuhuli, ituturo po sa kanila kung saan sila pwedeng dumaan. Bagaman sinabi ng Pangulo na masyadong mabigat ang 2,500 pesos na multa sa mga nahuhuli, hindi ito babaguhin ng MMDA. Naniniwala rin ang ahensya na magiging sapat na ang isang buwan pa na palugit para malaman ng publiko ang patakaran at wala nang magdadahilan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susubukan nila Reed Motovlog at Alfred Watermax ang electric big bike na gawang Pinoy ngayong linggo ng umaga sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Wow! Ay! Lumagpas ako! Sorry! Uy! Sticker, sir! Sticker! Ay, wait lang! Oh. Hindi nga pahuhuli ang Model 1 SR na electric sports naked bike na ito dahil may reverse mode o atras ito in just one click. Reverse. Oh bro! Ayos! Nakakatawa naman yung reverse nito, sir. Di ba wala siyang tambucho? Paano yun? Wala po siyang tunog. Kawasaki! Oo, Kawasaki. Di ba? Tawa. Galing. Kaya naman nakakapanibago din para kanila Reed Motovlog at Alfred Watermax ang ilang kaibahan ng electric big bike na ito compared sa mga fueled motorcycles. Eto, para mas satisfy ka sa motor, ilagay mo siya sa sports. Mas maganda yung hatak niya. Ate mo. Ganda oh. Kaya lang siyempre kapag nilagay natin siya sa S and then mas malayo yung biyahe natin like now, mas umiiksi yung range na kayang abutin ng baterya. With standard 3 to 4 hours charging time at may 150 to 200 kilometer range na kayang takbuhin. Para ma-test ride, dinala nila ito sa isang tourist destination sa Nueva Ecija. Tatawa nga ako kanina eh. Mukha kasi siyang big bike eh. At sa daming nagpapabomba sa kalsada. Sabi bomba! Pero buti na lang, magkakasunod tayo. Pag bomba, bumubomba yung nasa likod. Akala nila ito. May backup. Tapos nung pumarada ka mag-isa, ano yan? Bakit walang tambucho? Tapos walang kadena. So sa motor na ito, maraming natanggal at marami rin pong nadagdag. Panoorin ang kabuuang test ride review ng ating mga host ngayong linggo, alas 8:30 ng umaga, dito sa UNTV. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsagawa ng self-employed registration ang Social Security System o SSS para sa samahan ng Tricycle Unified TODA at driver operator sa Santo Niño, Marikina City. Layo nitong magkaroon ng social security protection ang mga kasapi ng kanilang organisasyon. Ito ang balita ni Harry Ilagan. So yun ang reason kung bakit kami nandito, para bigyan sila ng proteksyon at siguraduhin na safe sila, no matter what happens, meron silang matatanggap na benepisyo sa SSS. Sa ilalim ng Kasangga Collect Program, nagsagawa ng self-employed registration ang Social Security System o SSS para sa samahan ng Santo Niño Tricycle Operators and Drivers Association Incorporated o Unified TODAY sa Santo Niño, Marikina City. Isang Memorandum of Agreement din ang nilagdaan sa pagitan ng samahan ng Santo Niño Unified TODA at ng SSS. Sa ilalim ng kasunduang ito ay irirehistro ng TODA ang kanilang mga kasapi bilang self-employed members ng SSS. Layunin ng programang ito na tiyakin ang kanilang proteksyon para mayroon silang maaasahan sa oras na sila ay magkasakit, mabaldado, manganak, magretiro o pagkamatay. Ayon kay SSS Senior Vice President Rita Aguha,
Ang TODA Group ang siyang mangangasiwa sa pangongolekta ng kontribusyon mula sa members at siyang magre-remit sa SSS. Meron silang designated ARN na tinatawag na doon papasok at doon nila mamomonitor kung may hulog ang isang TODA. So makikita nila ng aming mga account officers upon monitoring kung updated ang payment doon sa numero na yon. Binubuo ng 17 TODA groups at may higit 1,200 members ang Santo Niño Unified TODA tulad ng ISTEM TODAY, MSC TODAY, BVMSM TODAY, SMC TODAY, ROM TODAY, sa TODAY at madami pang iba. Ayon sa Vice President ng Unified TODA, magdidepende sa buwan ng kita nila ang magiging hulog nila sa SSS. Aniya, sa mga kumikita ng minimum o 15,000 pesos, pwede silang maghulog ng minimum contribution na 570 pesos kada buwan. Sa bracketing po niya, depende kung mataas ka na kasi may naghuhulog na sa amin ng 1,900, 2,000. Depende po sa bracketing na po. Kasi pag malaki hinuhulog mo, mas malaki ang matatanggap mong pension. Ang presidente ng JSM TODAY na si Joel Pusyon, 2012 pa nagpa-member sa SSS. Anya, napaka-importante na maging miyembro ng SSS kaya hinihikayat niya ang mga kasama sa kanilang TODA para kapag nagkasakit o maaksidente ang isa sa kanila ay may maaasahan silang tulong mula sa SSS. Yung mga membro ko, ini-encourage ko ngayon sila na dati silang membro na natigil na, ipagpatuloy nila dahil malaking tulong po sa bawat isa na na membro. Napapaloob sa probisyon ng Section 9-A ng Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 2018 na nagtatakda ng mandatory SSS coverage sa lahat ng self-employed members. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma na ng Partido Demokratiko Pilipino ang pagtanggal sa ikalawang salita sa pangalan nito na Laban o Lakas ng Bayan sa isinagawang pagtitipon nila sa Cebu City kagabi. Ang dating tinawag na PDP Laban ay political party na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi naman ng former president na hindi ito kontra sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Joan Nano. One of the important amendment being introduced is the removal of the word Laban from the party nomenclature, which is PDP Laban. Now it's going to become PDP only or Partido Demokratiko Pilipino. The hand signal would no longer be by left hand but by right hand. That's the removal with the removal of the word Laban in our party's name. Philip, natanggal na yung laban mo. So, any objection to the motion, to the amendment? Do I hear any objections to the motion? Hearing none, the motion is approved. Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Ito na ang bagong pangalan ng political party na PDP Laban o Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan matapos nilang aprubahan at tanggalin ang salitang laban sa kanilang party name sa kanilang ginanap na pagtitipon sa Cebu City kagabi April 19. Ang dating tinatawag na PDP Laban ay political party na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinatag ito ni dating Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr. noong February 1982 sa Cebu City. Kalauna nakipagsanibparsa ito sa Lakas ng Bayan Party ni dating Senador Ninoy Aquino na isang kritiko ni Marcos kaya naging PDP Laban. Kagabi nagdiwang ang mga matataas na opisyal ng PDP sa kanilang 42nd anniversary sa Cebu City. Kabilang sa mga dumalo sina dating Energy Secretary Alfonso Cusi, Party President at Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, Senators Robin Padilla, Francis Tolentino at Ronald Bato de la Rosa. Nilinaw naman ng PDP Party na sariling pahayag ni dating Pangulong Duterte ang pagtawag nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bangag. Wala kang marinig na stand namin na gano'n. Hindi party stand yun. Kundi a former president talking in public. So do not associate the party chairman talking in public
in a prayer rally. But of course, if there are things that will concern the nation that we ought to support, the party will always be supportive of whoever is having the wherewithal for the improvement and the prior statements taken aside. Let us not drag the party into it. Ayon naman sa dating Pangulo, hindi siya tutol sa mga nagpapalit ng mga partido sa politika dahil mananatili umano siyang miyembro ng PDP. I am not against anybody going out of the party or of a party and changing party lines. Wala akong ano dyan. I do not have an opinion. I do not have a judgment on that. Samantala sa isang pahayag nilinaw ni Duterte na hindi siya kontra kay Pangulong Marcos sa kabila ng pambabatikos nito at pagtawag na bangag sa Pangulo. Binatikos rin ng dating Pangulo ang hakbang ni PBBM sa issue ng West Philippine Sea at sa posibleng term extension sa pamamagitan ng charter change. Ayon kay Duterte, hindi niya sinuportahan si Pangulong Marcos noong eleksyon kahit running mate sila ni Vice President Sara Duterte para wala umanong masakta ng mga kaibigan nitong tumakbo rin sa pagkapresidente. Ako dili ko oposisyon. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya kay agi kong presidente, daghan kong na amigong mga kandidatong presidente. So, para walay maubos, dili ko gusto niya. Pero karon gusto na ko nagiglamano niya kay ang daan ba. Pero kasi Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si dating Senador Leila de Lima na iba ang tunay na posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa nito, hinihintay na lang anya ni Pangulong Marcos ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC na ihain laban sa dating Pangulo. Ito ang balita ni Jed Neresina. Inihayag ni dating Senador Leila de Lima na maaaring iba ang tunay na saloobin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni de Lima na may political consideration si Marcos at iba pang dahilan kaya di siya gaanong nagsasalita ng anumang tungkol sa dating Pangulo. Maybe the President, I may be wrong, maybe President Marcos is just, putting the matter close to his chest. Na iba yung kanyang nagiging public pronouncement na walang jurisdiction at hindi ko hayaan na isa-serve yung warrant of arrest sa kanya. Hindi ko basta-basta isusuko si Duterte kasi nga walang jurisdiction. Dagdag ni de Lima bilang Pangulo ng bansa, gusto rin ni Marcos na may managot sa madugong drug war noong nakaraang administrasyon at hustisya na rin aniya ito sa mga naging biktima. Ayaw lang umano ni PBBM na isa publiko ang kanyang posisyon sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte dahil sa ilang mga kadahilanan. Naniniwala si de Lima na mag-iiba ang posisyon ni Pangulong Marcos kapag lumabas na ang warrant of arrest para sa dating Pangulo na mula sa International Criminal Court o ICC. Mas magiging malinaw aniya ang tunay na sentimiento ng punong ehekutibo at kanyang administrasyon tungo kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga yung pananaw ko rin dyan sa possible issuance of warrant of arrest, and we're really expecting that it's gonna happen with the issuance of the warrant of arrest. Siguro naman, pag nandyan na yung warrant of arrest, kaya, the lines will be drawn more clearly. The real sentiments of the President and his administration will be already articulated or be evident by their actions. Sa ngayon, nakikita kasi ni de Lima na isang perfect excuse para kay Marcos ang ICC, kaya mas magandaan niya itong antayin kaysa mapag-initan rin ni Duterte at ng kanyang mga kaalyado. Hindi nawawala ang suspensyon ni de Lima
na iba talaga ang mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa mga isyu na kinasasangkutan ni dating Pangulong Duterte. Sa mga unang pahayag ni Pangulong Marcos Jr., sinabi nito na hindi niya kikilalanin ang arrest warrant laban sa dating Pangulo sakaling maglabas ang ICC. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinuligsa ng China ang deployment ng missile system sa Pilipinas. Nasa Northern Luzon ang mid-range capability missile para sa military exercise ng tropa ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang balita. Nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System o MRCS sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Northern Luzon ang missile system para sa military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Kauna-unahang pagkakataon na nag-deploy sa bansa ng MRCS na may kakayahang maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, pinag-iigting nito ang tensyon sa rehiyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Hinikayat din nito ang Estados Unidos na respetuhin ang security concerns ng ibang bansa at tigilan ang pagdadagdag ng banta ng military confrontation. Dagdag pa nito, dapat iniisip ng Pilipinas ang tunay na intensyon ng Amerika at hindi dapat nagpapagamit, lalo na't security interest ng bansa ang nakasalalay. Bukod sa China, kinundi na rin ng Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya o Pinas ang US deployment ng Tomahawk missile launcher sa Northern Luzon. Ayon kay Pinas spokesperson Antonio Tino, nangangahulugan ng matinding escalation ng US military build-up sa Pilipinas ang deployment ng missile system. Sa pagpapahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito, ipinararating umano nito sa China ang intensyong bigyang daan ang paglulunsad ng Amerika ng mga pag-atake sa China mula sa ating teritoryo. Samantala, nilinaw naman ng Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Mike Lohico na hindi pa puputukin ang Standard Missile 6 sa isasagawang military exercise. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng pumalo sa 42 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index na mararanasan bukas, araw ng Linggo, April 21. Base sa forecast ng Pag-asa, kabilang sa mga lugar na makararanas ng 42 degrees Celsius na heat index ang Bacnotan, La Union, Tuguegarao City, Cagayan, Etiague, Isabela, Iba, Zambales, Sangli Point, Cavite, Tanawan, Batangas, Calapan Oriental, Mindoro, Virac, Catanduanes. Gayon din ang Pili, Camarines Sur, Siquijor at Butuan City. Habang 43 degrees naman ang maaaring maranasan sa Apari, Cagayan, Coron, Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. Maging sa Rojas City, Capiz, Iloilo City at Dumangas, pati na ang Giwan, Samar, Davao City at Cotabato City. Samantala, aabot naman sa 44 degrees Celsius ang posibleng maramdamang init sa Dagupan City, Pangasinan at Zamboanga City. Ngayong araw, 19 na mga lugar sa buong bansa ang makararanas ng danger level ng heat index. Paalalang muli sa ating mga kababayan, ugaliing uminom ng maraming tubig, magbaon ng mga pananggalang sa init at kung maaari ay iwasan munang lumabas ng bahay sa kasagsagan ng mainit na temperatura. Inanunsyo kahapon, April 19, ng Department of Agriculture na halos 4 na bilyong piso na ang naging pinsala sa agrikultura ng bansa bunsod ng umiiral na El Nino phenomenon. Batay sa inilabas na El Nino Bulletin ng Kagawaran, nito lamang Martes, April 16, ay umabot na ang pinsala ng El Nino sa 3.94 billion pesos. Nasa 73,713 ang bilang ng apektadong magsasaka sa mga rehiyon ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soc-Sargen. Ayon sa DA, namahagi na sila ng ayuda at nagsagawa ng mga programa bilang tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda na umabot na sa kabuang 1.09 billion pesos. Bumaba ang presyo ng itlog nitong nagdaang linggo.
Ayon sa Department of Agriculture, mas maliit ang laki ng mga itlog ngayon sa merkado dahil na rin sa init ng panahon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. May epekto sa produksyon ng itlog ang nararanasang init ng panahon. Ayon sa Department of Agriculture, ito ang dahilan kung bakit maliliit ang ibinibentang itlog ngayon sa mga pamilihan. Sinabi ni Assistant Secretary Arnel de Mesa na hirap talagang makapag-adjust ang mga layer pagdating ng summer season. In terms sa init, kung ang bahay ng ating mga layers ay open space at mainit ang panahon, so directly correlated yung natural environment ng mga manok doon sa dami ng kakainin nila at yung dami ng kinakain nila ay may epekto kung gaano karami yung itlog at saka yung laki ng itlog. So kung mas kukonti silang kumain at stress sila, mas maliit yung itlog na mapuproduce ng ating mga layers or manok. Wala namang dapat ikabahala rito ang publiko dahil isa itong natural cycle. Pagtitiyak pa ng kagawaran, mayroon pa rin ang mga mabibiling itlog na katamtaman ang laki. Hindi naman lahat ng bahay ng mga layers ay open space. Marami rin yung nag-adapt na noong merong artificial ventilation or tunnel ventilation. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung production ng mga medium and large size ng eggs. So gusto ko rin idagdag na it's a natural cycle. Pag summer, may ganitong epekto. Pagdating ng panahon ng tagulan at malamig, maganda rin yung production or productivity ng ating layers. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng itlog sa mga pamilihan sa pagitan ng 5 hanggang 9 na piso kada piraso, depende sa laki. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Luzon Grid ngayong araw bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Base sa report ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ipatutupad ang yellow alert sa Luzon Grid mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi mamaya. 22 mga planta ang nag-shutdown habang may isa ang gumagana sa mas mababang capacity. Sa ngayon ay nasa 12,048 megawatts ang available capacity sa Luzon Grid, habang nasa 11,426 megawatts ang peak demand. Samantala, nasa normal condition naman ngayong araw ang estado ng Visayas Grid. Tiniyak ng Department of Agriculture na tuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon sa nangyaring umano'y maanumalyang bentahan ng bigas ng National Food Authority o NFA. Inilabas ng ahensya ang pahayag matapos ang pagkakadismiss ng nangunguna sa investigation panel na sumiyasat sa issue. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Itutuloy pa rin ng itinalagang investigation panel ang kanilang pagsisiyasat ukol sa umano'y maanumalyang bentahan ng bigas ng National Food Authority o NFA sa ilang traders sa mababang halaga. Kasunod ito ng nangyaring dismissal sa head ng grupong nag-iimbestiga sa issue na si dating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Director Demosthenes Escoto. Nitong February 5, nakita ng Office of the Ombudsman si Escoto na guilty sa grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of service kaugnay sa procurement ng communications equipment ng kanilang ahensya noong 2018. Sa isang panayam kahapon, April 19, inihayag ni Department of Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa na pwede pa rin ituloy ang isinasagawang investigasyon sa NFA rice sale anomaly dahil mayorya pa rin ng team na nag-iimbestiga rito ay nananatiling kasapi nito. Tiniyak din ng opisyal na anumang araw ay i-anunsyo naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung sino ang mismong ipapalit nito sa nabakanting posisyon sa investigation panel. Siya ang head dito at may dalawang kasama, si Attorney Ang Si at saka si Asek James Layog. So buo pa naman yung, kumbaga na doon pa naman yung majority ng team. At tuloy-tuloy yung pag-uusap at anytime ay mag-re-report at mag-announce si Secretary Chu Laurel no mag-head. For the meantime ay yung dalawa doon sa natitira doon sa panel ay patuloy pa rin ang ginagawang pagsisiyasat dito sa issue sa NFA.
Dagdag pa ni Asik de Mesa, walang dapat ipangamba dahil hindi magkakaroon ng malaking delay sa pagsisiyasat lalo na't suportado naman ang bawat aksyon ng grupo habang naghihintay sa posibleng ipapalit sa na-dismiss na panel head. Hindi namin inasahan yung kay Attorney Dem Escoto, pero yung panel naman, meron naman yung support na tumutulong sa kanila at meron pang dalawa na natira, si Asik James Layog at saka si Attorney Angsi. Nito lamang Miyerkules, April 17, itinalaga ni Agriculture Secretary Chu Laurel Jr. si Isidro Pelayo Jr. bilang officer in charge ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nauna nang inubliga ni Secretary Chu Laurel Jr. ang NFA na bilisan ang pagsasubmit ng mga kinakailangang dokumento sa investigation panel, kaugnay sa pagsunod nito sa isinasagawang sabay na investigasyon ng Ombudsman. Nais ng Department of Agriculture na suriing mabuti ang isinagawang procurement at rice quality assessment records ng NFA mula pa noong 2019. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasabat ng Bureau of Customs na ang smuggled na mga gagamba sa Central Mail Exchange Center nitong April 16. Natuklasan ang mga buhay na gagamba nang magduda ang custom officer matapos dumaan sa x-ray machine ang parcel na idiniklarang naglalaman ng origami products galing Poland at dadalhin sana sa Binyan, Laguna. Kaya idinaan ito sa physical examination at doon na tumambad sa mga opisyal ang 84 na piraso ng buhay na gagamba. Ang tangkang pagpupuslit ng mga gagamba ay paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Gayon din sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act concerning the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Bumuelta si Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla. Ito ay matapos sabihin ng DOJ nitong nakaraang Huwebes na sinuhulan umano ng anak ni Teves ang opisyal ng Timor-Leste Police para sa seguridad ng dating mambabatas sa loob at labas ng kulungan. Ayon kay Topacio, fake news si Secretary Remulla at hindi anya nag-alok ng pera ang anak ni Teves sa enforcement officer ng Timor-Leste. Sa halip, ang opisyal anya ang nanghingi ng pera sa anak ng kanyang kliyente. Ito rin anya ay nai-report at iniimbestigahan na. Dagdag pa ni Topacio, kailangang ipaliwanag ng kalihim kung bakit ito nagpapakalat ng maling impormasyon at iniinsulto ang media sa bansa. Wala pang sagot dito ang kalihim ng DOJ. Stable na ang kondisyon ng isa pang Pilipino na malubhang nasugatan sa Dubai matapos mahulog sa sinkhole ang kanilang sasakyan sa gitna ng malawakang pagbaha na naranasan sa United Arab Emirates. Nauna nang sinabi ng Overseas Workers Welfare Administration na maayos na ang kondisyon ng isa pang kasama nito pagkatapos maoperahan sa binti. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Linding Cambalon, ang isa sa 2 Pinoy na malubhang nasugatan matapos maaksidente ang kanilang sinasakyan nang mahulog ito sa sinkhole sa kasagsagan ng malawakang pagbaha sa United Arab Emirates o UAE kamakailan. Kahapon April 19, dinalaw ng mga opisyal ng Migrant Workers Office ng OWA sa pagamutan sa Dubai si Cambalon at isa pang kasama nito na nasugatan na si Mark Louis Pimentel. Ayon sa OWA, stable na ang kondisyon ni Cambalon, ngunit nananatili pa rin ito sa intensive care unit. Nakatakda rin itong operahan dahil sa mga natamong fracture dahil sa aksidente. Nauna nang sinabi ng OWA na maayos na ang kalagayan ng kasama nito na si Pimentel pagkatapos maoperahan sa binti. Ang dalawa ay kasama sa sasakyan ng isa sa 3 OFW na nasawi sa UAE dahil sa pagbaha. Nang aksidenteng mahulog ang kanilang sasakyan sa sinkhole upang iwasan ang mga lugar na may baha. Noong una nga nalilito ako rito, sabi ko, paano nangyari na napakatindi naman nung aksidente kung baha? Yung pala, ito dumada sa area na hindi mo na baha at ang talaga naging cause ng sakuna ay yung sinkhole. Kasi hindi ba nga, puro buhangin dito at hindi naman talaga kasi umuulan sa Middle East. So, ito ay mga unexpected na mga pangyayari talaga. Sa ngayon, inaayos na ang mga dokumento ng 3 nasawing Pinoy dahil sa baha.
para maiuwi na ang mga ito sa Pilipinas. Nakausap na rin ng ahensya ang kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas upang alalayan at maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy din ang pamamahagi ng tulong pinansyal at relief goods sa ating mga kababayang naapektuhan ng pagbaha sa UAE. Patuloy na nakamonitor ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ating mga kababayang apektado para sa agarang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Sa Abu Dhabi po, ang affected area po ay sa Al Ain. So as of yesterday, we have so far reached 160 plus workers. Nagbigay na po tayo ng assistance, financial assistance as well as yung mga food and hygiene kits po doon sa 160 plus na workers po na yon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangangambahan ang paulit-ulit na pagbaha sa Dubai, United Arab Emirates o UAE sa gitna ng mas madalas na extreme weather events. Buso dito ng kakulangan ng drainage system sa lungsod. Dahil dito, nakaasa lang ang mga otoridad sa pumping trucks upang higupin ang baha. 4 na tao ang nasawi kasunod ng pinakamatinding buhos ng ulan at pagbaha sa UAE, kabilang narito ang 2 Pilipino. Nangako ang Group of 7 o G7 major powers na paiigtingin ang air defenses ng Ukraine. Ito ay upang maipagtanggol ang sarili sa tumitinding pag-atake ng Russia. Kasabay nito, umapela ang G7 sa China na itigil ang pagsuporta sa military industry ng Russia kung nais ng magandang ugnayan sa West. Nagpulong sa Capri Islands ang foreign ministers ng G7 na binubuo ng United States, Italy, Canada, France, Germany, Japan at Britain. Mahigit na sa 2,500 na mga tao ang nasawi o nasugatan dahil sa gang violence sa Haiti mula January hanggang March 2024. 53% na mas mataas ito sa kaparehong period noong 2023 ayon sa United Nations Integrated Office in Haiti. 590 sa bilang ay mga nasawi sa police operations. Karamihan ng insidente ng karahasan na itala sa Kapitolyong Port-au-Prince. Bunsod dito paulit-ulit ang panawagan na makapag-deploy na agad ng security mission sa Haiti. Tatlong koponan ang gumuhit ng kasaysayan sa Liga ng Public Servants sa pagtatapos ng Season 10 ng UNTV Cup. Kapwa unang pagkakataon na naabot nila ang nakuhang posisyon ngayong season simula nang sumali sila sa Liga. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Ganito pumapasok. Ito, there's a foul. It's a 3-on-2. De Guzman will attack. Amparado is there, but De Guzman this 10th season as the Andrea celebrate its first UNTV Cup Championship. Makasaysayang bakbakan ang nasaksihan sa Best of 3 series sa finals ng UNTV Cup Season 10 at hindi may tatanggi na kapwa nagpamalas ng impresibong performance ang Department of Agriculture Food Masters at SSS Kabalikat sa buong stretch ng liga na umabot pa sa do-or-die Game 3 ang finals. Maituturing na kapag gumuhit na sa kasaysayan ng Liga ng Public Servants ang kampanya ng DA at SSS. Kinanghal na Season 10 champion ang DA Food Masters at nagkamit ng 3 million pesos cash prize tax-free na itutulong naman nila sa kanilang napiling beneficiary na Rosita Soliman Foundation. Subalit bago ito ay matindi ang pinagdaanan ng Food Masters. Unang sumali ang DA sa UNTV Cup noong Season 6 taong 2017 kung saan umabot sila ng first round eliminations. Season 7 ay umabot naman sila ng hanggang second round eliminations na may 3-6 win-loss record. Gumanda ang kanilang performance noong Season 8 kung saan nakamit nila ang rank 5 matapos ma-eliminate sa quarterfinals. Subalit noong Season 9 ay hindi na sila nakaabante at nagpaalam agad sa liga matapos ang unang round na may 1-4 win-loss record. At pagsapit na nga nitong Season 10 ay nagpamalas na sila ng matinding paglalasa na makamit ang kampyonato.
Umabot ang Food Masters sa second round na may 5-1 win-loss record. Nakuhang automatic ticket para sa semifinals matapos umali ng 8 panalo at 3 talo. Itinumba nila ang 4-time at defending champion AFP Cavaliers sa best of 3 series sa semifinals. At bagamat natalo sa Game 1 noong finals, nag-bounce back naman ang DA sa second at third game para ilista ang kanilang kauna-unahang championship title sa UNTV Cup. Thank you kay Lord God at binigyan kami ng opportunity na makapaglaro sa UNTV. Same time makuha namin championship. Lahat to binabalik namin sa kanya. Ito'y talent na pinagkaloob niya. So sinusurrender namin sa kanya. Hindi man nakuha ang championship title, kasama rin ang SSS Kabalikat sa best performing teams ngayong Season 10. Season 8 o taong 2019 nang unang sumabak sa hardcourt ng Liga ng Public Servants ang SSS Kabalikat. Hanggang first round eliminations lamang ang inabot nila noon. Ganon din ang kanilang naging sitwasyon noong Season 9 kung saan tinapos nila ang liga sa ika-12 pwesto. At pagpasok ng Season 10, ginulat nila ang UNTV fans sa kanilang magandang team chemistry at swabbing performance sa bawat game. Kaya naman isa sa inaabangan ng fans ang kanilang bawat laro. Tinapos nila ang first round eliminations na may tig-3 panalo at talo. Tulad ng DA, hindi na sila dumaan sa quarterfinals at umabati na agad sa semifinals matapos ang 8-3 win-loss record. Malinis na 2-0 win-loss record sa semifinals kontra Ombudsman Blockbusters. At hindi man nakuha ang championship ay nagwagi pa rin sila ng 2 million pesos na cash prize tax-free para sa kanilang beneficiary na SSS Provident Fund. Sobrang dami ng matutulungan ito at madadagdagan yung tulong. Ang mga beneficiaryo ng outreach ng Provident Fund ay yung mga anak at mga seniors na konektado dun sa Provident Fund, sa SSS community. Yan po yung mga anak ng security guards, anak ng janitors, ng utility, anak ng mga personnel. Yung mga hindi ganun matataas ang sweldo ay nabibigyan namin. Samantala kasama rin sa best performing team ngayong season ang Ombudsman Blockbusters. Sila ang nakakuha ng third place matapos patumbahin ng AFP Cavaliers sa battle for third place. Nagwagi sila ng 1 million pesos cash prize na itutulong naman nila sa Ombudsman Provident Fund. Ito na rin sa kasalukuyan ang pinakamataas na pwesto na nakuha ng Ombudsman simula na sumali sa Liga ng Public Servants noong Season 4 taong 2015. With Jordan, very tough, we go down, we go up, we go down, we go up. Ang pinakamainam sa nangyari sa team is hindi nawala yung puso ng mga players. Hindi nawala yung eagerness nila naman natin. 1 million is 1 million. Alam naman natin na napakalaki yung bagay. Lalo na sa charity na pinili natin. So, para sa kanila to. Samantala, bigo mo na maidepensa ang kampyonato ay nag-uwi pa rin ng ₱250,000 ang AFP Cavaliers na nagtapos na 4th place. Beneficiary pa rin nila mula noon ay ang AFP Educational Benefit System Office o AFP EBSO na tumutulong sa pagpapaaral ng mga anak ng mga sundalong nasawi o nasaktan sa pagganap ng tungkulin. Tumanggap naman ng tig 200,000 pesos na papremyo ang mula 5th to 10th place. Ito ay ang GSIS Furies, Malacanang Team OPPMS Trailblazers, PNP Responders, NJ Home Masters, DNR Warriors at Senate Defenders. Tig 100,000 pesos naman ang 11th to 14th place. Ito ay ang Judiciary Magis, DOJ Beacons, Comelec Vanguards at TFA Emissaries. Sa pagtatapos ng Season 10, umabot na ng isang dekada ang liga na hindi lamang para sa sports, kundi may puso para sa kawang-gawa. Mahigit 50 milyong piso na ang naipamahagi ng UNTV Cup sa iba't ibang beneficiaries na napili ng mga kupunan na sumali. Marami nang natulungan ang Liga ng Public Servants na labis na ipinagpapasalamat una sa Diyos at sa mga sumuporta na kupunan nang bumuo ng konsepto nito na si Kuya Daniel Razon. Nagpapasalamat tayo
doon sa mga sumali noong una at hanggang ngayon ay kasali pa rin at nadadagdagan. And we are looking forward na sa paglipas pa ng mga panahon ay mas magkaroon ng realization, hindi lamang sa pamamagitan ng UNTV Cup, kung hindi maaaring sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan to expand yung ginagawa nila na paglilingkod sa ating mga kapwa-tao, even beyond doon sa mandate na mayroon sila, sa isang paraan na hindi naman sila lalabag doon sa mga panuntunan na isinasaad sa ating batas, para mas mapalawak pa yung kanilang magagawang paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. For Daddy's UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Nasa 14 billion pesos na halaga ng illegal na droga nasabat ng Philippine National Police sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. E-bikes at e-trikes sa mga lansangan sa Metro Manila nabawasan kasabay ng unang araw ng pagbabawal sa kanila sa national roads. So far wala na ho kaming gaanong nakikitang e-bike, siguro mga pangilan-ilan lang, isa, dalawa. Hindi na umaalis na kagad. Unlike before na talagang andito sila, bumibiyahe. Ang laki ng difference compared before. Unang araw ng transport strike ng grupong Manibela at Piston, hindi nakaapekto sa mga commuter. In fact, wala pa po tayong na-deploy na libreng sakay. Nakita naman natin overall talagang ngayong umaga maraming humabol para magsuspindi ng klase. At nakita nila na talagang walang masakyan ng taong bayan. Kulang na kulang ang inilatag nilang contingency o pang-augment dito sa mga hindi makasakay. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaming komplikado ang kanyang ugnayan sa pamilya Duterte. Pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Gentleman's Agreement, panay palusot umano. These are very simple questions. But I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them, because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all very maraming palusot, in other words. How would you describe your relationship with the Duterte family currently, and how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policy? It's complicated. Armed Forces of the Philippines hindi makikinig sa mga panawagang bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Philippine National Police nanawagan na huwag silang idamay sa issue sa politika. Please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. The part of the PNP po will be loyal to the Constitution at ang ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po at let us spare po yung uniform personnel sa mga ganito pong mga usaping political po. Kasalukuyang kampanya kontra droga ng pamahalaan itinuturing na tagumpay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Biktima ng labas kasa scheme, sumugod sa Camp Crame para humingi ng tulong. Ang agreement po kasi is kami po ang ipapangalan sa kotse para mailabas po sa Toyota, tapos po yung kakilala daw nila, yun daw po yung gagamit, tapos ipapasok daw po sa Grab. Tapos ang Grab ang magma-monthly kasi parang magiging business daw po. Strait of Hormuz, irerekomenda na rin ng Department of Migrant Workers na ilagay sa high-risk area. 4 na tripulante na nasa kamay ng Iranian government, inaasahang mapapalaya sa lalong madaling panahon.
Yeah, and we're forwarding a recommendation as well to the International Bargaining Forum to declare the Strait of Hormuz as a high-risk area. Kamara, formal nang maglulunsad ng investigasyon sa umano'y secret deal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Peak sa demand ng konsumo sa kuryente, inaasahang tatagal pa hanggang Mayo. Bigla ang pagsasara ng mga planta, hindi talaga maiiwasan ayon sa Department of Energy. Suspect na nahulihan ng bultong shabu sa Alitagtag, Batangas checkpoint, nasampahan na ng kaso. Inventory sa droga natapos na, halaga ng nakumpiska bumaba. Philippine Coast Guard at French Navy makikibahagi sa balikatan exercises sa kauna-unahang pagkakataon. The Philippine Coast Guard and the US Coast Guard will also be joining. So if we count them all, it might be the largest. So the President is right. Pagdagsa ng Chinese students sa Cagayan, iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines. We are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers, no? Commission on Elections handang harapin kapag sinampahan ang kaso ng Smartmatic kaugnay sa ginawang pag-disqualify sa bidding. Smartmatic maaari pang sumali sa mga susunod na bidding ng COMELEC ayon sa Supreme Court. In the end, the Supreme Court granted Smartmatic's petition. It held that COMELEC committed grave abuse of discretion when it disqualified Smartmatic before it had submitted any bids. Panghuhuli, paninikit at pagpapataw ng multa sa mga e-trike at e-bikes na dumaraan sa national roads, ipinatitigil muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil nakita ko naman na yung pag-enforce na napaka-stricto doon sa mga electric vehicles sa national road, napapanood ko sila sa news. Nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2005, laking multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez nanindigang hindi kasalanan ng kanyang pakiusap sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta sa Pangulo. Hindi, wala naman ako sinasabing binabawi ko, no? At hindi rin ako humingi ng paumanhin. Malinaw po yun. Dahil, bakit ako hihingi ng paumanhin kung wala naman akong kasalanan? Ano bang ginawa kong krimen? Malaking pagbabago sa estimate ng nakumpiskang iligal na droga, hindi makaapekto sa isinampang kaso. Pagbibigay ng estimate sa mga nakukumpiskang drugs, wala sa protocol ng PIDEA at PNP. I think they are not obliged, but it is you who forced them to give an estimate. It was, tinanong ninyo di napilitan sila, no? Kung hindi nyo tinanong, hindi sila nagbigay. Di ba? It is you who asked. So usually we give an estimate, but it's not required. But just to give you yung sagot lang natin, ito lang po yung nakuha natin. Kaya nga tama po yung sinasabi ni SLG. We are so overwhelmed, so we need to ask an expert coming from the PIDEA. Cloud seeding, itinangging dahilan ng matinding buhos ng ulan sa United Arab Emirates. Pagpapauwi ng labi ng 3 Pilipinong nasawi sa malawakang pagbaha sa United Arab Emirates, pinoproseso na ayon sa Overseas Workers Welfare Office. Ang sisiguraduhin natin walang gagastusin dito sa side ng OFW. Wala silang wag na nilang problemahin yun, yung kung ano man na magiging gastusin hanggang sa makauwi yan, hanggang sa ating sa services which will be necessary sa kanilang pagluluksa. Huwag na nilang intindihin yan. Suspect sa nasabat na iligal na droga sa Alitagtag, Batangas, may military background. Nirerentahang bahay ng Canadian national na iniuugnay sa Shabu sa Batangas, sinalakay. He left the US Army noong 2005 and came back dito sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila.
Foreign nationals na may hawak na student visas na posibleng banta sa seguridad maaaring isailalim sa investigasyon ayon sa Bureau of Immigration. Cagayan colleges and universities itinanggi ang sinasabing pagdagsa ng Chinese students. Yung kanila pong listahan, yung mga school po yung listahan ng mga foreign nationals ay pino-forward din po sa NICA, sa National Intelligence Coordinating Agency, as well as sa NBI po, na sila naman pong mga ahensya ng gobyerno na tumitingin po sa security aspect and investigate po kung may mga makita po na mga cause for concern that might and things that might be inimical to the state. At mahigit 200 kadete nagsipagtapos sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Paglilingkod sa bayan, hamon ng Pangulo. To the members of the Layagdiwa class, let your school's core values of justice, integrity, and service, and nothing else, be the wind that propels you on. It is to do as much good as often to as many without expecting any reward in return, because service itself is our reward. Believe me, in the galaxy of brave men and women, in the PNP, the BFP, the BJMP, there is no shortage of exemplars. At sa salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo 11:6 na nagsasabi, "At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga kasakanya'y nagsisihanap." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licoz, at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.